Okay, let's continue. So, ng next topic is tokenization visualization. Related pa rin to dun sa tokenization, but now, tuturuan ko kayong i-visualize yung token relationship. So, walang masyadong explanation dito. Diretso tayo sa code demo, then next topic is yung stemming. Minimize ko lang to. Ito yung notebook. Ang topic natin is tokenization visualization, pero yung code natin is related dun sa tokenization. So, ginamit lang natin yung previous code. Kung makikita nyo, may spacey tayo. Then, may language definition tayo na Encore WebSM. So, string. So, ang tingnan nyo lang, ang concern lang natin dito is yung mga documents natin. So, ito, diniscuss ko na to nung tokenization. So, meron lang tayong document 1. So, may mga sentences lang tayo. So, document 2, may sentences tayo dyan. Then, document 3, another sentence. 4, nagbilang tayo ng token. Meron tayong tokens cannot be reassigned. Nagbilang to. Then, yung name entities, document 8. Noun chunks. Kapag yung noun mo is merong adjective sa unahan. Pwede yan. Pwede natin kunin yung noun chunks. Then yung ang topic talaga natin dito is itong visualization ng token. So, para ma-visualize mo siya, sa Spacey, merong kasamang library na magka-rhyme sila eh. Spacey tapos Displacy. Ang ganda. So, pwedeng i-detect nung Displacy whether you're working on a Jupyter notebook or pwede niyang i-return as a markup as in HTML na pwedeng i-render mismo dun sa cell, which is ang gagawin natin, i-render natin dun sa cell. Pwede ring i-export mo yung notebook mo. Ang visualization will be included as HTML or yung SVG file, scalable vector graphics. So anyway, alin man dyan is okay din gamitin. Pero dito sa example na to, gagamit tayo ng SVG. So dalawang mode ang pag-visualize ng tokenization. First is yung gagamit ka ng dependency or yung DEP. Then mamaya meron siyang ENT or yung entity. So makikita niyo kung papaano bini-visualize yung tokenization at ano yung relationship ng mga token. Yun yung objective natin. So i-demonstrate ko siya. So from Spacey, mag-i-import ka ng Displacy. From Spacey, Displacy. So type mo yung code na yan. So Displacy, as in Displacy, from Spacey, Displacy. Meron tayong document na ito, sinampulan natin previously, ito pa rin yung doc1 natin, which is doc, NLP, Unicode encoding, then displacy.render kung ano yung document, ito yung document natin, then Jupyter equals true, ire-render ko mismo dun sa cell, then ang option natin is gaano kahaba yung distance na sinasabi dito, yung size ng pagkaka-render. So according to this, visual representation in linguistic features nung render, style equals depth, dependency, parse tree should be rendered. The dependency visualizes syntactic relationship between tokens. Then each word is linked to its syntactic head with a label arc. So may mga arc lang siya. Labels describe the type of syntactic relationship. So ano tong mga end subject, object at saka prep. So pag generate natin yung code na to, ganito yung mangyayari. Okay? Dating, maganda. So ito yung syntactic representation. So ano yung nakikita muna natin na to? Prop n. So yan yung POS tag, which is or yung part of speech tag. Dito sa notebook natin, kung titingnan niyo yung lecture notebook, inilagay ko siya sa folder 68. So nandito yung POS tag. So naka-Excel file siya.
Tanggalin ko muna yung red. So, nire-represent nung POS kung anong klase yung apple, kung anong part of speech. Sabi ko nga nag-aaral pa rin tayo ng English. So, yung prop N, so ibig sabihin niyan is proper noun. So, tayo ay nandito sa part of speech. So, edit ko na lang 'to, POS, hindi point of sale ano. So, part of speech. So, ito yung proper noun. Then yung is, sabi niya auxiliary, which is verb. Then, ano yung mga nandito sa taas? Ito yung dependency. So, ang dependency natin, itong mga DEP values. So, napakadami niyan. Kailangan ko bang i-memorize to? So, hindi naman. So, kung hanapin natin yung end subject, so nominal subject ibig sabihin, ang relationship ng apple dun sa going is nominal subject. Then, ang relationship nung is dun sa going is AUX din. Kung ito yung ADP, ito yung AUX, siya is auxiliary verb. So, may mga ibig sabihin lang niya. Ano yung XComp? So, hanapin nyo na lang dito. Ang XComp is open closal complement. So, ito yung mga sample. Yung mga red, wow, she wants to swim. So, going. So, part, sabihin niya particle. So, ito siya. Particle, to sample, to in, to run. Then, build, verb. Of course, verb siya. So, tingin tayo sa kabilang side. So, build. So, may arrow siya, ano? So, anong relationship niya doon sa build? Then, preposition ng for. Ano yung D object? Makita lang natin ano yung D object dito. Medyo palitin ko na lang to. So, ang D object, according dito sa manual, is direct object. Ito yung sample, she bought a car. So, yan yung mga relationship. Meron pa isa. DET, determiner. A, yan ang mga sample. Oh, she bought a car. A. Then, compound, UK, parang kagaya ng US. Ibig sabihin, compound. Pag may exam naman, hayaan ko kayong tumingin dito kasi hindi nyo talaga mame-memorize 'to. Okay, so ito yung compound. Then for and so on and so forth. So tingnan niyo na lang. Mayroon siya symbol. Ito alam niyang number. Then ito yung number din kahit word siya. So ADP, ano ibig sabihin ng ADP? So last, add position, in, at, or under. So for. Factory noun, to pronoun. So pwede nating baguhin ito pero babaguhin natin mamaya. Ang style niya, ang sinasabing render dito, ano yung document mo. Siyempre dapat nandun sa NLP. Anong style? Dependency. Dependency yung mini-measure natin. Yung Jupiter, ibig sabihin dito sa Jupiter, yung distance na sinasabi ko, pag niliitan mo kasi to, sample lang. Pag niliitan mo, for example, 50, hindi na magiging readable kasi. So, 150 na lang natin. So, depende kung ano yung gusto mo. Okay? So, another one. So, halimbawa, Doc 2. So, pwede mong bigyan ng option. So, kung makikita mo dito, meron tayong specific option. Pwede mong lagyan ng iba pa. For example, distance is 50. Anyway, hindi naman magma-matter ang kulay. Kung gusto mo lang, ba color white, background may black, ba font 12 pixel Arial. Tapos, ganun din. Same. Then, instead na option is isa lang. So, kukuha ako dito. So, ganito yung mangyayari dun sa document 2 natin. Ang sentence natin is, we're here to help send snail mail, blah, blah, blah. So, yung X, kasi hindi nga natin alam kung ano yung X sabi dyan, other or unknown words. Kasi email siya. Ito ay C conj. Ito siya, coordinating conjunction and but or, mga ganon. So, ibig sabihin, naintindihan natin yung ano, kung anong klaseng ah, type ng dependency at saka anong klaseng part of speech siya. So very helpful din itong palang NLP pag mag-aaral ka ng ano, ng English.
ano, napaka-helpful niya. So, verb. So, sa nakatapat yung visit. Yung visit is nakatapat sa dun pa rin sa send. Okay? Pwede kang mag-aral. Ito in terms, hindi ko alam kung korekto in terms ng rules of of grammar, ng part of speech. Pero dun sa library niya, ito yung definition niya. So, baka mag-display lang tayo ng iba pa ba? Document 3. Ito yung sentence natin. Tama, A. Ang A natin is DET, determiner. Kay A. So, number, proper noun. Then, ang definition niya nung cab is compound. Yung NYC compound din. Kilometer, compound. Ano? D object. Ano nga ulit yung D object? Ang D object natin is DEP value. Direct object. N mode. Ang N mode is modifier of nominal value, the man with the hat. Ito yung sample, oh. N mode. Modifier nung number is yung symbol terms ng dollars. So, maganda palang mag-aral nito. So, pwede ding dalawa. Kapag naka-detect ka ng dalawang sentence, gaya nitong document 4, dalawang sentence 'to. So, i-loop mo lang for sentence in doc 4 kasi dalawa yung sentence ng doc 4. So, style depth din. So, ganito, dalawang sentence no. Let's visit St. Louis in the US next year. It will be fun. So, dalawang sentence siya. Naka-detect kasi siya ng period, yung doc 4. So, the rest same din naman. So, nagte-test lang tayo iba-ibang sentence. So, again, yung nasa ilalim, lilinawin ko lang part of speech. Yung nasa ibabaw is dependency value. Ulit, part of speech, POS tag. Yung nasa taas, dependency values. So, anong relation niya, anong dependency niya dun sa POS tag. So, ito number 10, doc 10. Nagsasample lang tayo dito. Red, adjective, syempre, cars, and nominal subject. So, doc 11, medyo mahahaba ata yung sentence. Ito yung lyrics nung kanta. So, ayan. So, kung gusto mo namang siya, i-export kasi hindi ko siya mase-save. Kung ise-save as ko siya, pwede rin pero siya HTML file. So, try nating i-run. So, HTML file siya. Flash ko muna. So, ito. Kung irara natin siya, tingnan natin kung makikita natin. So, ito ay collab. Kung idadrag ko siya for example, dito sa side, makikita ko ba yung figure? Kasi sinave as lang natin. So, hindi natin makikita yung figure pag diretsong download. So, ang gagawin natin, so from Google Colab, mag import lang ako ng specific files. So, for example, ito yung ipaprocess natin. Ito ulit. Then, i-define lang natin yung display si render sa isang SVG file. So, yun lang naman yung nagkaiba doon. Tapos yung Jupyter ko, since hindi ko na siya ipo-project dito mismo sa cell, as in dyan, hindi ko ipo-project. So, if iseset ko lang siya ng false, then ang output path natin is dependency parse.svg. Kahit anong name nito. Depende kung anong gusto mong ipangalan. Then, gagamit tayo ng files. From Google Colab, import files. So, with, ibig sabihin yan, open, i-open ko yung output path. Ito, dependency.parse.svg. Write, ibig sabihin, write. Ang encoding ko is UTF as file. So, file write.svg. Ito mismo yung isusulat ko. Tapos, ang output path ko is ito. Then, naka-comment lang ito. Ida-download ko lang kung ano yung nandun sa output path. Which is, ganito yung mangyayari. Ayan, nagda-download siya dito sa baba. Kung mapapansin nyo,
kanina kung uulitin ko ulit yung code, baka na-miss nyo. So ayan, ida-download natin dyan. No? Okay, tapos pupunta siya dun sa taas para magamit mo siya as SVG file. Yan, para mas makita mo siya. Ano, scalable vector graphics, kung hindi nagkakamali ang aking pagkakaalala. Kasi kahit pag SVG yan, malinaw yan kahit anong size. Hindi kagaya ng ano ng JPEG, may certain limits. Yun yung code natin gusto mo i-download. Then meron pang isang style. So instead na DEP, pwede mo siyang baguhin na ENT. So ganito naman magiging itsura ng ENT. Sample sentence natin is ito. Then ang binago lang natin is yung ENT. Then wala tayo specific distance. So displace din siya pero ang style natin is entity. Ano yung entity? So meron din tayo niyan. Hindi ko kayo pababayaan diyan. So ano yung mga entity na dinedescribe dito? So for example, over the last quarter. So alam niya na yan ay date. Ito siya oh. So, alam niya na yan ay date. Then sold nearly 20,000. So cardinal. So ang sabi ng cardinal, numerals that are not ordinal. Then product. Galing no? Na-identify niya yung iPad ay product. Then for a profit of 6 million, which is money, monetary values. Ang galing. So next. So doc 3, so yung 5 kilometer na nare-render niya as quantity. To NYC. Iba yung location mismo dun sa country. Halimbawa, ang GPE, mga sample nito is halimbawa ay United Kingdom. Yung location halimbawa ay bathroom, halimbawa ay hall. Then money, ang entity nung 1030 is money. So nakikita niya. Pwedeng dalawahan, halimbawa magkasunod, isang DEP tapos isang ENT. So ito, yun, GPE is geopolitical entity. Kung titingnan natin yung ENT sa baba, yung US is a geopolitical entity. Yung pala ibig sabihin nun, GPE. Yung St. Louis, same. Yung next year, sabi niya is date. So the rest, kung bakit hindi niya nakikita, kasi ang basis kasi natin, di ba entity lang. So ang entity is limited lang sa mga ganito. Halimbawa person, nationalist, halimbawa work of art, kung may mapapansin siyang law, siguro mga numbers, kaya date, percent money quantity ordinal. Ordinal, ba may arrangement ka, first, second, third, gold, silver, bronze. So, ayan. So, very useful siya para malaman mo yung relationship nung mga words sa isa't isa in terms, for example, ng dependency ba o entity. So, ganun mag-visualize ng tokenization sa Spacey. Thank you very much. See you sa next topic.